chapter 7. Okay, buksan niyo yung mga Bible niyo, baka mali yung binabasa ko. Lucas chapter 7 verse 11 hanggang 15. So sa mga walang Bible, i-share screen ko po ngayon para makita niyo po kung ano po yung ating mga babasahin. Okay? Start now. Ayan. Okay, so Lucas chapter 11. 7, sorry. 7. Ayan. Verse 11. Okay, so purihin ng Panginoon. Ito po, at babasahin ko po. Ang sabi dito sa Lucas chapter 7 verse 11 hanggang 15, makaraan yun, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Okay? Nain. No? Naintindihan mo ba? Okay, hindi. Nain, okay. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Ilang kaya yon? So, marami, sigurado. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki. Kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Alam niyo man, yung widow, no? Yung wala ng asawa or namatayan na ng asawa. Marami ang nakikipaglibing. Verse 13. Nahabag ang Panginoon. Okay, nahabag ang Panginoon. Nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, huwag kang tumangis. Sa pinakamababaw na Tagalog, huwag kang umiyak. Okay? Verse 14, lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay. Imagine po natin, ano? Hinipo ni Jesus Christ yung patay. Kung ano man yun, nakahiga man na nasa kabaong, no? O ano man yung panahon nila, kung saan nila nilalagay, pinuntahan ng Panginoon yun, no? At tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, binata, bumangon ka. Ulitin ko po, binata, bumangon ka. Verse 15, naupo ito at nagsalita. Imagine, patay na. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Amen? So, purihin ang Panginoon and let us pray, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Father God, we thank you muli. Salamat, O Diyos, sa Bible verse na ito. Natunay nga po, O Diyos, muli ipararanas mo sa amin ang mensahe mo, Panginoon, na nagmumula po sa iyo. At maramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya. Mangusap ka po sa amin. Ikaw po ang matanghal, maluwalhati, maparangalan, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang gawain ito, Panginoon. Salamat sa paggamit mo sa amin. And we pray, Lord, na maghihiwa-hiwalay kami mamaya na dala-dala namin ang spiritual na pagpapala na nagmumula po sa iyong salita, Panginoon. Salamat po, Diyos. To all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So, purihin ng Panginoon. At ang title po ng mensahe na ito, no, na ipinagkaloob sa atin ay yung pagkakaroon ng pagkahabag. Pagkakaroon ng pagkahabag. O sa Tagalog, sa English, no? Sa English, having compassion. Having compassion. Alam niyo po, kung walang compassion ang bawat isa, hindi magtatagal ang gawaing ito. Totoo, no? Kung walang pagkahabag, kung walang puso, no? Ang mga bahala kayo diyan, no? Kayo, bahala kayo diyan, no? Ayoko sa gawain niyo na 'yan, no? Maraming ganyan. Pero ang Panginoon, no, sa binasa natin, no? Sa binasa ko po kanina sa Lucas chapter 7, na talagang nilapitan pa niya yung binatang patay na anak ng balo. Nahabag siya. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, sa mensaheng ito, ang layunin po ng Panginoon na itinuturo sa atin na dapat po, no,
to understand the real reason why we do the things we do. Sa Tagalog po, para maunawaan daw po natin na ang totoong dahilan kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin. Okay? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na alam mong sobrang nakakapagod? Kasi alam mo, sa buhay mo ngayon na nakilala mo ang Panginoon, kahit na maraming pinagdadaanan, ginagawa mo pa rin yung para sa Panginoon, hindi sa tao. Okay? So to experience the power and anointing of God as we act in compassion. Alam niyo po mga kapatid, kahit nasalita ko ng salita dito, kung wala pong anointing na nagmumula po sa Panginoon, baliwala lang po ang aking mga sinasabi. But praise be to God. Salamat sa mga nananalangin. Salamat sa buhay ng bawat isa. Sa bawat tatayo sa pulpito, na bawat ginagamit ng Panginoon ay pinapanalangin dapat po natin sila. No? Why? Kasi ang iba, yes, naglilingkod, pero hindi totoong compassionate. Amen? Hindi talaga nagtatagal. Nakakalungkot. No? Kasi iba yung motibo. Bakit ka maglilingkod? Dapat alam natin yung motibo ng bawat isa. Bakit ka maglilingkod sa Panginoon? No? Para lang ba sa blessing? Paano pag wala nang pag huminto ang pagpapala? Actually, hindi man huminto ang pagpapala. Hanggat nabubuhay, may pagpapala. Paano kung hindi mo na makamtan yung mga bagay na ninanais mo? Kasi alam ng Diyos yung isip natin. Alam ng Diyos yung puso natin kung bakit tayo naglilingkod. No? Malalaman yan eh. Kapag naghirap na, kapag dumating na sa pagsubok na matindi, magpapatuloy pa kaya? No? So, yan po yung ating pag-aaralan. Okay? Having compassion. Nahabag ba tayo sa gawain ng Panginoon? Uy, wala si sister, ako na lang magpe-pray. Wala si brother, ako na lang aawit. No? So, may compassion ang taong ganon. Amen? So, sabi rito mga kapatid, one few people wants to different doing the right thing. Only people who have heard the transforming power of the gospel have the boldness to be different. Sino daw yung mga tao na talagang gagawa ng tama? No? Ito po yung mga tao na talagang na-transform ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya nga, alam naman natin yung Romans 12:2, no? Be transformed by the renewing of your mind. Kasi pag nabago ito, mga kapatid, no? Ang puso talagang mababago rin. Unti-unti, no? Minsan talagang ang puso ng bawat isa sabik na makarinig ng salita ng Panginoon, no? Dati-rati, baliwala lang. Pero may kauhawan na naranasan ng bawat isa, no? Kahit na marami ang pinagdadaanan. Now, today, the Lord is leading us towards the real reason why we share His Word. Bakit ba natin sineshare yung kabutihan ng Panginoon? Yung gospel. Bakit? Why we invite people to church? Napakahirap pong parang yung iba pag ini-invite mo sa sis, kumare, pwede ka ba bukas Sunday, church tayo or Bible study. Yung iba parang hinuhugot na bayawak sa lungga eh. Tama po ba? Na hirap talaga. Danas din po namin yan sa Saudi Arabia. No? Ang lalapit lang, pag kinatok mo sa kwarto, kahit na alam niyo lang may gawain eh, hirap na hirap. No? Na talagang hirap na hirap silang bumangon. No? Pero pag tinawag mo, oy, luto na yung sopas, luto na yung pansit, tayuan. Ang lalaki pa ng mangkok. Hindi ko kinocompare ang pagkain sa pagkain ng salita ng Panginoon, mga kapatid. No? Pero pagdating sa salita ng Panginoon, na dapat yun ang pagtuunan ng pansin, bakit parang tinatanggihan pa ng iba? Pero alam niyo po, kapag may compassion at love na love natin ng Panginoon, magpapagamit yan eh. At laging nangunguna pa yan. Laging nangunguna pa yan, no? Nagtatawag pa yan ng mga kapatiran. Naalala ko, kinakatok pa yung mga pinto eh. Oh, Bible study na! Doon sa accommodation namin, no? Pero alam niyo po mga kapatid, naisip ko lang, no?
Ang pagkain, okay yan eh, nakakabusog. Pero maya-maya, ilang oras lang, idudumi mo na yan eh. Sorry po sa mga kumakain, patawad po. Idudumi natin yan eh. Sabik na sabik tayo, lalo ngayon sa Pilipinas, talagang pwede kang kumain ng kahit ano, baboy, no? Lahat. Pero pagdating sa spiritual, kapag inayang, Bible study tayo, hirap na hirap eh. Hirap na hirap eh, tsaka na lang, gagawin pa ako eh. Pero hindi nila alam, hindi nila nalalaman na ang salita ng Panginoon ang tunay na makapagpapabusog ng espiritual ng bawat isa. At yun ang magpapatatag. At yun ang bibigay ng kalakasang espiritual para maakay yung nanghihina. Kasi kung hindi tayo pinalalakas ng salita ng Diyos, paano tayo makakapag-akay doon sa nanghihina na mailalapit sila sa Panginoon? Paano kung titigil na tayo? Paano kung 1 year na lang? No? Kung 1 year lang o ilang buwan lang itong Glory to God, prayer water ministry, devotion, sa Diyos po lahat ito eh, sa Diyos. Sa Panginoong Diyos lahat po ito. Kung kami lang, pwede na kaming umayaw eh. Pero hindi. Kapag naunawaan natin, naunawaan ng bawat isa, ang tunay na paglilingkod, doon po papasok na hindi ko po pwedeng pabayaan ang gawain ng Panginoon. Yes, may mga pagkukulang din po ako. May pagkukulang ang bawat isa. Wala pong perfectong church. Tandaan po niyan. Kaya nga may mga armor bearer na tumutulong. Sister Beverly, Nanay Andrea, kayong lahat. No? Kayong lahat. To God be the glory sa buhay niyo mga kapatid. Actually, talagang nahihiya ako sa Panginoon kasi ang nagawa ko lang ay i-invite ng mag-message, no? Pero the rest, ang mga kapatid na nag-prepare, no? Hindi ko inaasahan yung mga nagpasalamat, no? Sa Diyos ang kapurihan. Si Brother Boom, nakita ko purihin ng Diyos. Uma-attend din po siya doon sa aming church. Purihin ng Panginoon, no? So, nawa ay patuloy na magpagamit ng bawat isa. Now, patuloy po tayo mga kapatid para mabilis. So, why we do the things we do? Bakit ba natin ginagawa itong mga bagay na ito? Ang sabi po rito mga kapatid, it is about having compassion for others. Kapag wala kang pake sa kapwa mo, nagtatangi po tayo niyan mga kapatid. Ibig sabihin, namimili lang tayo ng kung sinong taong gusto natin. Ay, okay to. May makukuha ako rito. Ayan. Itong talagang pupursing. Pero dito sa isa na to, wala akong mapapala dyan. Hindi totoong compassion yun, mga kapatid. Kaya meron, kaya wala, no? Akayin po natin mga kapatid. That's the true compassion. Compassion is the heart of God. Tandaan po natin yan. Compassion is the heart of God. Amen? Yung kahabagan po ng buhay natin, ng bawat isa sa atin, no? Kung yan ay nagpapatuloy, tinitingnan niya tayo mula sa langit. Tayong mga nandito sa mundo, lalo yung mga anak ng Panginoon na tinatawag, to lift us up and make things easier for us. So, He gave His Son for us to do the things we could not do for ourselves in redeeming us, renewing us, and restoring us back to His kingdom. Siya na nga yung kumilos eh. Siya na yung gumawa. No? Ang anak na nga ang inialay ng Diyos Ama. Ang kailangan na lang natin, magkaroon tayo ng compassion, ng kahabagan sa iba. Amen? So, having compassion is similar to loving people. But compassion is loving with a desire to help someone get out. Tutulungan natin sila para sila ay makalaya, makawala sa pagkakatali sa mga pagkakasala o yung tinatawag na kahirapan, yung predicament or importunity na tinatawag mga kapatid. Kahirapan yan, no? Yan po yung mga nagpapahirap kung bakit hindi makalapit ang napakaraming kaluluwa. Amen?
Pagdating sa Bible study, tamad. Pagdating sa pagdalo sa church, tamad. Marami pang gagawin. Mas gusto ko pang gawin ito, ganito, ganyan. No? Pero lahat po yan, naiiwan po ng bawat isa sa atin. Amen? So sabi rito, there is a gospel because we know by God, by the word of God, that is the power of God to save people from their predicament, from eternal damnation, the only hope of mankind to be back into God's kingdom through His Son, Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Bible, the only way, the truth, and the life ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, this day, it is hard to find compassion in this world full of selfishness, full of pride, full of corruption. No? Sa mundo pong ito, mga kapatid, mahihirapan talaga ang iba na gawin ang compassion na yan, ang kahabagan na yan sa mundong ito kapag lahat o yung iba ay selfish. Hindi papasok ang compassion sa buhay ng isang tao kapag selfish, kapag ma-pride. Amen? Kapag punong-puno ng korupsyon. Yan po yan, mga kapatid. Puro makasarili kasi yan eh. Ganyan si Satanas. Ganyan si Satanas, mga kapatid. No? So, even among so-called Christians, kahit yung mga Kristiyano na, no? Even among so-called Christian, yung mga tinatawag na Christian circles, compassion is becoming rare. Compassion is becoming rare and many just don't care about others. Pag sinabing rare, mga kapatid, sa Tagalog, kahit Kristiyano, bihirang makita. Sample, sa parking lot. No? Sinasabi rin ito ni Pastor Bong sa akin eh. Pagdating sa parking lot, nasingitan lang ng isang kapwa Kristiyano, nagmumukmuk na. No? Hindi lang napansin, hindi lang binate, nagtatampo na. Okay? Nangyayari po yan. No? So, the main reason, sabi rito, hallelujah, the main reason is abject poverty that pervade. No? Dumarating yung kasuklam-suklam minsan sa kapwa eh. Bahala ka dyan, no? Sumpain ka, no? Yung kapitbahay ko na yan, sinusumpa ko yan, no? So mga kapatid, tandaan po natin yung declaration ng ating bibig, no? Tulad nung nasa Pampanga kami, nagbabare na yung isa kong kasama, na ma-share ko lang. Eh yun na lang yung last na bala ng barena. Sabi nung ma'am namin, mapuputol yan, mapuputol yan. Naputol nga, mga kapatid. There's a power in declaration. Kaya kung magde-declare po tayo, mga kapatid, dapat speak blessing. Speak blessing. Pagpalain ka ng Panginoon. Kahit ganyan ang ginawa mo sa akin. I-bless ka ng Panginoon. Ma-born again ka rin. Kahit ganyan ang ginawa mo sa akin. Speak blessing, mga kapatid. Hindi curse. Amen? So the main reason, sabi rito, everyone has his own needs to deal with. All that gives most people the reason why they cannot show comparison or compassion for others. Bakit kaya? And most of those who are influential and rich have little to spare and so little compassion. But this should not be the case for the people of God. Hindi tayo ito. No? Hindi tayo ito. Tayo may mga compassion. To God be the glory. No? So the opposite should prevail. Amen? So sa background po ng mensaheng ito, ang sabi rito, in our scripture reading, we can see learn some basic principle. Basic principle, no? Why? Bakit kaya? Miracles took place during the ministry of our Lord Jesus Christ. May nangyaring miracle. Yung binata na anak ng balo, sabi sa Bible doon, sa Lucas chapter 7, 11-15, nabuhay. Nabuhay. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, yung patay na yon na binata ay sumisimbolo ng maraming patay na kaluluwa na walang relasyon sa Panginoon. And once na sila, no, sila ay lumapit at talagang ma-encounter nila ang Panginoon, mabubuhay po at magigising po sila sa katotohanan. Tulad natin. Every time
na tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay nagbabasa. Binubuhay ang ating espiritual. Muli, ito yung nagiging kalakasan at pagkain natin na pwede nating ipakain sa iba. Pwede nating i-share sa iba. Pwede nating sabihin sa iba ng mga nananamlay na nawawalan na ng pag-asa ng mga kapitbahay mo, katrabaho mo, no? Pwede nating mai-enter yan, yung salita ng Panginoon. So after the Lord ascended to heaven, they had the same power and anointing of the Lord to do the healing and miracle. Umakyat ang Panginoong Jesus, alam natin yan, lalo sa mga matatagal na, pero bumaba ang Holy Spirit at yung anointing, at ito na ngayon, yung dumadaloy sa bawat isa sa atin. Meron tayong kanya-kanyang gift. Sabi nga ni Sister Beverly nung nakaraan, ni Maring Sister Beverly, meron tayong gift. Gamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Dapat malinaw ang motibo. So to learn those principles and gain the anointing to minister to people. Kapag nagmi-ministry po, no, at ginagamit po ang bawat isa sa atin, huwag nating iwawala sa ating isipan na ang Diyos ang papurihan. Paulit-ulit po nating narinig yan, no? So as we fulfill our eternal significance, let us always be reminded that compassion should always be the first and foremost reason why we do things that we do. Kaya nating ginagawa ang mga bagay ito. Kaya tayo nagpapagamit, no? Ano man ang ating sitwasyon, pagod man sa kahit anong ginagawa natin sa buong maghapon, pero yung mindset natin ay mapapurihin ng Panginoon, goods yan. Glory to God yan. Purihin ng Panginoon dyan, siyempre. Amen? So, all other reasons and motivation for serving God are good, mga kapatid. But compassion should be the overwhelming difference why we are serving people. Tanong, bakit ka ba nagsiserve sa ministry na ito? Bakit ba natin ginagawa yung mga bagay na ito? Ano mapapala natin dito? Amen? Kapag ang mindset po natin ay maparangalan ng Panginoon at ang ating isip ay sinasabi sa 1 Corinthians 15:58 na yung paghihirap natin, no, ay hindi nawawala ng kabuluhan. Purihin ng Diyos. Magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Pero kung ang isang gawain ay hindi ang Diyos ang naitataas, no? Bagamat ginagamit din ang salita ng Diyos, pero nagkakatalo talaga yan sa motibo. Tandaan po natin yan. Magtatagal yan kung ang motibo at compassion ay nandyan. Magtatagal yan. Amen? Kaya glory to God, no? At nagpapatuloy ang gawain online. Amen? So as we come close to this year ending, lapit na mag-December, magpapasok na ang 2025, God wants us to have a new beginning for our lives, families, ministries, and so on. Mga kapatid, hindi lang po kami, hindi lang po Sister Beverly, hindi lang po ang iba, kundi tayo pong lahat ay pinagkakalooban ng Panginoon na mag-handle ng ministry. Different ministry, but mga kapatid, kailangan maging sensitibo po tayo. Tandaan po natin, no, na maraming danger. Maraming danger na pwedeng ipasok sa isipan ng bawat isa sa atin, lalo't kung ginagamit na tayo. Napabalitaan naman natin, mga kapatid, yung mga ibang pastor, no? Alam na natin kung sino yung ibang mga pastor na talagang nadaya ng kalaban. Okay? So, nakakalungkot. Kaya, mga kapatid, kailangan talagang yung ating ginagawa, no, ay biblical, syempre. Dapat po ay talagang nandoon yung puso natin para paglingkuran lamang ang ating Diyos na buhay. So all other reason and motivation for serving God are good, but compassion should be the overwhelming difference. So sabi rito, God wants us to have this kind of heart, the heart of compassion, in order for His anointing power to flow and minister every people's need. Pastor,
every people's need. Hindi ko naman maibibigay lahat. Maibibigay ko yung iba. Okay yun, kapatid. Kung hindi mo maibigay ang kanyang pangangailangan, financially, or kung ano man, pwede mo namang i-share yung salita ng Panginoon. No? Lalo yun na makakapag-lift up ng kanyang soul. Pwede mo siyang ipanalangin. Amen? So, maraming kaparaanan, mga kapatid, no? Maraming kaparaanan binibigay sa atin ng Panginoon. So, let makes Jesus Christ dream to be filled through our own generation with the anointing that flows through our compassion. Amen? Now, tatlo lang po ito, mabilis. How to develop compassion people. Yan. How to develop compassion people. Paano daw paunlarin ang pagkahabag sa tao? Paano kaya? O yung pakikiramay sa mga tao, no? Pag may patay nga no? Lalo't kung huling lamay ay talagang grabe ang tao no? Pero paano kaya sa mga buhay na nakikita natin? Okay? So dapat po tayo po bilang mga anak ng Panginoon, tutukan natin yung mga buhay pa. Although alalahanin natin yung mga patay dahil mahal natin sila sa buhay. Pero mas tutukan natin yung mga buhay. Amen? Kasi yung buhay, pwede pa yan mga kapatid. Mag-November 1 na naman. May mga Halloween party pa yan. Talagang evil no? So, kailangan po ay maging sensitibo tayo. Yung buhay po ang tutukan natin mga kapatid. So, how to develop compassion for people? Number 1, come close to God. Come close to God. No? Dapat po lumapit ka sa Diyos. No? Lumapit ka sa Diyos, inaantay. Inaantay ang bawat sa atin. Luke 7:11 sa ating pong scripture. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him. So when we are close to God, the more we'll have compassion. Basahin po natin yung no? Exodus 3:7. Okay, ang sabi po rito, no? Sa Exodus 3:7, yan, purihin ng Diyos. Aba. Ayun, okay. Ayan, sabi rito, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Amen? So, when we are close to God, sabi rito, when we come near the presence of God, He imparts compassion in us. Kapag tayo po ay tunay na lumapit sa Panginoon, bibigyan niya po tayo ng compassion o ng kahabagan. Napapansin natin, sino sa inyo nakaramdam na ito ng ganito, no? Yung naglakad ka sa palengke, naglakad ka sa mall, tapos, syempre maraming tao Naramdaman mo ba sa puso mo at sumagi ba sa isip mo, no? Na yung mga tao kayang ito, lahat kaya ay may relasyon na sa Panginoon? Lahat kaya ay nakakatagpunan nila ang Panginoon? Minsan sumasagi sa akin yan At purihin ang Panginoon, no? Kasi bilang mga anak ng Diyos, yung kahabagan, no, sa kapwa natin, lalo sa ating pamilya, dapat nandyan, no? So, we receive an impartation of His compassion for people when Jesus looks at person, no? Nung makita niya yung mga tao, mga kapatid, He sees the danger of living without Him in control of his heart. Amen? Nung nakita ng Panginoong Jesucristo ang mga tao, nakita niya yung danger. Na yung mga taong ito na nabubuhay, no? Welcome po. Nabubuhay sa mundong ito na walang relasyon sa Panginoon, iba yung nagko-control sa kanilang mga buhay. He sees the devil deceiving and victimizing him in every way. Marami po talaga ang biktima. Napakarami pa. Kaya nga mga mahal kong kapatid, no?
sa buhay po natin, sa buhay po ng bawat isa, magkaroon po tayo ng compassion sa ibang tao. Come close to God. Pag naging close ka kay God, magiging close ka rin sa iba para sila ay akayin. Hindi tayo yung dapat maakay, ha? Para sila akayin patungo sa Panginoong Diyos. Amen? So dapat kaya nga, tayo muna tinitraining pinalalakas yung spiritual. Para po, pagsabak natin sa mga hindi mananampalataya, pag sila ay nakahalubilo natin, hindi tayo magkakaroon, mga kapatid, nung paggaya sa kanilang ginagawang makamundo. Dapat sila yung makakita, no? Tulad nga ng mensahe kagabi, yung light, no? Makikita sa atin yung liwanag. Amen? So, yun po mga kapatid, may panganib, may danger, no? Marami kasing nadideceive, no? Lalo, napakarami, social media. Grabe. Grabe yung mga pandaraya ng kalaban. So, number 2, come near to people. Come near to people, no? Malapit na po tayo. Lumapit sa mga tao. Paano yun? Magiging ano ba kami? Kung paano ko ipapasok yung salita ng Diyos, parang ang hirap nun eh. No? May mga ganyan na Kristiyano. No? Yung matagal na, yun nga lang, pamilya ko, hirap kong ipasok yung salita ng Panginoon eh. Magtanong-tanong po tayo. No? Nakikita ba talaga sa atin? Yan, yung pagbabago. At meron po sa mga kasama namin sa men's na talagang na-brought out niya nung sharing na po ang bawat isa kasi nasa day 2 po kami. At marami ang topic noon ay marami ang dinadrive ay ang takot, no? So na-share niya na pero mo ginagamit siya ng Panginoon sa church, no? Pero kapatid niya mismo ang nagsabi, ginagamit pa kayo sa church tapos ganyan yung mga ugali niyo. Hindi ko po siya ichinichismis sa inyo mga kapatid, pero napakasakit nun. Napakasakit nun bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, brother, patuloy nating ipag-pray. No? Kasi nasa isang bahay sila, magkakasama, buong pamilya, at nagkakasilipan. Kaya nga mga kapatid, tandaan nyo ito. Once na tayo lumalapit sa Panginoon, yung mga mata ng nakapaligid sa atin, lalo sa ating pamilya, nakatingin yan sa mga kinikilos natin, sa mga pananalita natin, no? Sa mga pag-uugali natin. Tinitingnan, yan ba yung ang hirap kaya nun, sasabihan ka ng mahal mo sa buhay, attend ka ng atin sa Zoom Bible Study, tapos ganyan ang ugali mo. Ayan, ganyan ang bunganga mo, ganyan ang akto mo. Ang hirap nun, no? Kaya mga kapatid, no? Paano tayo makakalapit sa kanila kung hindi naman nila makita sa atin yung tunay na pagbabago? So, sabi nito, Luke 7:13, when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Huwag kang umiyak. Huwag kang tumangis. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, arise. So Jesus always close to those who are in need. Close ang Panginoon sa mga taong nangangailangan. Close, sabi nito, hindi lang sa need, pati rin po sa in pain. Sa mga taong nasasaktan. Close ang Panginoon, no? At siyempre, in suffering. Close din ang Panginoon sa mga taong nagsasuffer ng iba't ibang mga trials. Pansinin nyo, kapag lumilindo, Diyos ko, pahintuin. Pag bumabaha, pag may bagyo, Panginoon, pahintuin mo na, Panginoon, pahintuin mo na yung bagyo. Diba? Tinatawag na ang Diyos. Pero pag walang mga kalamidad or kung ano mga hindi mo matawag ang Diyos eh. Hindi nga makapanalangin. Tama po ba? So he has close to disciple who are in anguish. Pag sinabing anguish, mga kapatid, yung paghihirap. So, cold-hearted people, ito raw yung mga
yung mga nanlalamig na tao. Jonah was told to go to Nineveh, but he went the other way. Instead of coming near, he went farther. He was not Kaya nga dapat obedient. mabilis yung He kamay mo was kaliwa proud. kanan. No? Hindi na nga niya Pag sinunod ang nagdadrive ka na, Panginoon. walang Proud pa minuto siya. na hindi mo Anong ginawa titingnan ng yung side Panginoon? mirror mo. Niyugyug niya ang barko na sinasakyan ni Jonah. Alam naman natin ang kwento na yan. Nilunok siya ng malaking isda. No? Alam natin ang kwento na yan. Ayaw sumunod eh. Pero gumagawa talaga ang Panginoon ng way, mga kapatid, para maituwid, no, ang ating mga lalakaran papunta sa Kanya. So we should be obedient to the Great Commission. Sometimes we are disciplined by God because of our disobedience. Kaya pansinin po natin, tinatama tayo ng Panginoon kasi hindi talaga tayo sumusunod. Yun po ang totoo. Kasi once na sumusunod po tayo at nagiging tapat tayo sa Panginoon, mga kapatid, yung blessing will follow. Hindi mo na ako hintayin, no? So when attacked by deception, a pastor said, sabi rito, no? May isang pastor na nagsabi, and he would go visit his members. Bibisitahin niya yung mga member niya sa church. And as he ministered to them, depression goes away. Yung drinks Yung mo. depression, umaalis. Amen? Mamaya susunduin ka Kapag ba sa nabibisita school? niya, nakakamusta niya yung Susunduin ka kapatid. ba sa school? Kamusta ka na? Ganito, ganyan. Hindi lang sa may Mag-babysit pangangailangan. ka. No? Kundi kakamustahin mo Mag-babysit. kahit walang kailangan. Ikaw. Dapat po ay ganun. Oo nga, pagkatas ng game mo, Luke susunduin kita. 10:33, but a certain Hanggang Samaritan, alauna, as imedyo he yun. journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Yung Good Samaritan, naalala niyo po yung kwento nun? No? May dumaan na meron pang pari na dumaan eh. No? Kung maalala niyo po sa Bible. Pero yung Good Samaritan, talagang tinulungan niya. Binayaran niya pa yung doon na bahay na kinatok niya at pinaalagaan, pinagaling, no? Yung isang tao na yon, no? So, if we feel pain for the need of others, no? Kapag meron daw tayong naramdaman, kahit ngayon namamalimos eh, marami po ako natadaanan niya sa Maynila, no? Kinakatok nila yung mga bintana, no? Pero wala. To God be the glory. Kahit tayo may konting barya, abutan natin. Kasi nababagbag yung puso ko pag ganun eh. May mga estudyante pa nga nagbibenta ng mga sampagitas sa daan. Hapon na yun ha. Kaya lang, totoo yung kanilang yung kanilang ginagawa. Kasi baka ginagamit lang nila, sana hindi. Nawa hindi. Yung uniform para magbenta at para kahabagan lang. So, nawa hindi ganun. So, if we feel pain for the need of others, we'll have compassion for them. So, we will be moved into action. Okay? Dapat po talaga ay nakikita sa ating action, no? Yung compassion. So, when we are close to our own sufferings, 2 Corinthians 1:3, when we are comforted, we can comfort others. So, come near to the nearest person who is suffering. May kilala ba kayo nagsasuffer, mga kapatid, na mga kakilala nyo dyan? No? Pwede nyo silang tawagan, pwede nyo silang puntahan kung malapit sa inyo at kausapin. Ay, pastor, ako nga rin eh, okay lang yun. Okay lang yun. Kasi tayo, the more na ginagamit ang templong ito, ginagamit natin, nagpapagamit tayo sa Panginoon, itong templong ito para sa iba. No? Natutuwa po ang Panginoon. Natutuwa po ang Panginoon, mga kapatid. So, come near to the nearest person who is suffering. Jesus came near to the suffering mankind. Come near as you put yourself in others person's circumstances. Minsan, alam niyo po, minsan may tatawag at wala pa akong ina-advise, iyak siya ng iyak. At kahit ano po yung kanyang mga binubulalas na mga problema, kikinig lang po ako, nakikinig lang. Pinapakinggan ko lang siya, no? Pero maya-maya, salamat po pastor. Buti pa kayo nakikinig. Salamat po. Gumagaan. Gumagaan, mga kapatid, yung bigat na nararamdaman niya. Pero syempre, ang nagpapagaan niyan, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Hindi ka pa nag-advise nun, biblically. Gumaan na yung pakiramdam niya sa pamamagitan ng pagbubulalas niya ng mga bigat na meron siya. Amen?
Paano kung walang nakausap yun at hindi ka rin, ay, hindi ako available sis, hindi ako available bro, sorry ha, sorry. No. Nakakaisip na pala siya, dinadaya na pala siya para magpakamatay, tapos hindi mo pinagbigyan kausapin, tapos nabalitaan mo, wag naman. No? Na kung ano ginawa, nagpatiwakal, wag naman. No? So, napakahalaga po mga kapatid, yung compassion, no? Sa pagpapakinig, pakikinig ng mga hinaing ng mga kapatid natin. Amen? So, the miracle will happen to us when we come near to those in need. After we receive compassion na nagmumula sa ating Panginoon, we would receive anointing to minister to those who are in need. Amen? So, God will use you to bring miracle to those in need, kapatid. Amen? So, number 3, last, be less of self. Ulitin ko po yung number 1, come closer to God, come near to people, and number 3, ito na yung mahirap na gawin, no? Para sa iba. Pero tayo na mga anak ng Diyos, to God be the glory, na tinuturuan, be less of yourself. Of self, no? Maging mas mababa sa sarili. Okay? Matthew 16:24, no? Karagdagang verse. Then Jesus said to his disciple, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen? So, to be extension of Jesus' helping hands, we have to be unselfish and be willing to be a blessing to others in spite of our own circumstances. Hindi yung, yes, nagbubulalas na yung kausap ng mga bigat. Tapos, mas matindi pa pala yung sasabihin mo sa kanya, ay, sabihin sa'yo nun, mas matindi pa pala tong pinagdadaanan ni kapatid, no? Nakadagdag pa yung sinabi ko sa'yo. Hindi. Okay lang. Okay lang, pero mas matindi pa pala yung mga pinagdadaanan. So, yes, lahat tayo may mga kanya-kanyang bigat, may mga kanya-kanyang problema, pero mga kapatid, gampanan natin bilang mga anak ng Diyos kung paano natin matutulungan, no? Unang-una, sa tulong ng Panginoon, sa ministry pinagkakalob ng Panginoon sa atin, to comfort our kapatiran. Hindi lang kapatiran, kundi yung iba rin na hindi pa mananampalataya. Lalo yun mga kapatid, yung mga hindi pa nakakilala. Napakagandang ministry nun, no? For the glory of God. So, sabi dito, the most important help we could extend, no? Na may bibigay nating tulong sa iba, no? Is not financial or material things. Hindi lang po yun. But our time to share God's word or to invite others to come to Jesus Christ. You may not have much of material wealth, but you have Jesus Christ and His salvation that is more than enough treasure to share with someone. Mahalaga ang material, pero mas mahalaga yung nagbibigay ng lahat-lahat sa ating buhay, lalong-lalo ang spiritual. Amen? At walang iba kundi yung paglapit sa Panginoong Jesucristo. Yan po ang ating nanasahin, mga kapatid. As we grow in our faith, tayo lumalago sa biyaya ng Panginoon, we should become less and less concerned about ourselves. Para bang iniisang tabi mo na yung sarili mo. No? Hindi naman yung talagang hindi mo na inaayusan yung sarili mo. No. Siyempre, nag-aayos ka rin. No? Inaalagaan mo rin yung sarili mo. Pero, yung masasabi mo na hindi na ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol na sa Panginoon, no? So, we become less selfish and more compassionate. Nabawasan na, natanggal na yung pagiging selfish natin. Inaalala mo na ngayon ang iba. And yun yung compassion. Amen? So, we should be worried when we do not worry about others because those are the signs of spiritual death. Okay? Ang masaklap nun, mga kapatid, no? Tayo po na mga mananampalataya, kapag hindi na tayo concerned sa iba at wala na tayong kahabagan sa iba, ibig sabihin,
hindi na Holy Spirit ang nagdadrive sa atin. Kasi kung ang Holy Spirit ang nasa atin, nandoon pa rin, no, yung kahabagan. Nandoon yung compassion sa buhay ng bawat isa. So when you sin, tandaan mo ito mga kapatid, when you sin and you are no longer convicted about your sin, spiritual death yun. When you no longer feel compassionate for others, spiritual death yun. Okay? So, conclusion, how to develop compassion? Yung pinag-aralan po natin. Number 1, come close to God, come near to people, be less of self. Basahin ko po yung 2 Corinthians chapter 1, 3, and 4 bilang pagtatapos ng mensahe. Nawala po si Pastor? Nag po si Pastor Randy. Alam ko Ano? ako yung nawala. Ayan. Ano po yung verse? Pakibasa nga po. Sino po yung nakarinig? 2 Corinthians, sabi niya. Pakibasa na lang po. Sino po yung nakarinig ng verse ng conclusion? 1 Corinthians po ba? 2 Corinthians 1, 3-4 po. Pabasa na lang po, Ma'am Annalyn, para matapos po yung... 3-4. Amen. John 1, 3-4. Ayan po si Pastor. Ayan, purihin ng Panginoon. Sorry po na nalaglag po na. So, to God be the glory at nais ko pong basahin ang conclusion. Purihin ng Diyos bilang pagtatapos, ano? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Na ang sabi po rito, sabi po ni Apostol Paul, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabagin Diyos at Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Amen? So, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kung paano ginamit ang iba, ganoon din po, gamitin din natin yung ating buhay para sa iba, para sa kapurihan ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, with the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, muli Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat na muli mong pinaalala sa amin yung compassion, kung paano kami nahahabag, kung paano mo kami binibigyan at pinupuno ang aming puso ng mga bagay na tunay nga po, O Diyos, minsan pansamantala lang at madalas sandaling happiness lang, pero yung joy na paglingkuran ka at yung mga ibang kaluluwa, ito po yung hindi mababayaran, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito na patuloy na lumalago at pinalalago mo, Panginoon, para magamit din po sa iba ng mga nanghihina. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, ang lahat ng mga may compassion sa kapurihan ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon.